Yan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo mga kabunyog. Ha? Ang tindi po nitong pinakawalan po ni Ramil Madriaga. Ha? Tungkol po dito sa assassination. Ha? Matindi, no? Ipapaligpit po si PBBM. Ha? Yun yung pinaka pasabog dun sa lumabas po na liham, sulat po. Sulat kamay ni Ramil Madriaga, ha? Pirmado niya. At ang date ay April 2026. Ayan. Ano pong nakalagay dun sa sulat? Matindi po yung nakalagay sa sulat, ha, mga kabunyog, mga kababayan. Ang pinakamalala po doon ay talagang ikinanta niya na itong si Digong. Ha? Ang sabi dun sa sulat ay si FPRRD. O, sino pa ba yung FPRRD na yan? Former President Rodrigo Roa Duterte. O, di ba? Si Digong ang kanyang tinuturo po, ha, na sinasabi ni Ramil Madriaga ay nandun po siya nung kinausap sila ni Duterte kasama po ang mga retired generals. Ang tindi. Ang tindi. Kumbaga, hindi lang pala, lumalabas po dito mga kabunyog, mga kababayan. Hindi lang si Sara Duterte yung nakakakilala at nakakasalamuha ni Ramil Madriaga. Ha? Pati pala ang kanyang tatay na si Rodrigo Duterte. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? At ito po yung mga binanggit doon ni Ramil Madriaga ayon sa kanyang sulat. Sulat kamay po ito, ha? Hindi ito kinomputer, hindi typewriter, kundi actual po na sulat kamay at may pirma niya. In fact, may date pa no? April 11, 2026. Yun po yung date ng sulat. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano pong nakalagay doon? Sa sulat na yon, pag-usapan natin. Ngayon, ito po yung nakalagay. Ang sinasabi po ni Rodrigo Duterte diyan, ang sinasabi ni Rodrigo Duterte sa pagkakaalam po ni Ramil Madriaga ay tatanggalin talaga si PBBM sa 2025. So, ang sinasabi, alam daw ni, ito matindi, no? Alam daw ni PBBM na siya ay dapat bumaba sa pwesto sa 2025. Kumbaga, ang plano ni Digong ay talagang kung Vice President si Sara ay magre-resign ito o basta bababa sa pwesto si Marcos sa 2025. At magbago yan, yung pagbaba ni Marcos, kung hindi siya bababa, ay magkakaroon daw, sabi ni Duterte, ayon kay Madriaga, ng mga mass resignation ng mga public official. Yan po yung, kumbaga, ang tindi talaga ni Duterte, no? Magkakaroon po ng mass resignation ng mga public official at magkakaroon po ng mga kaliwat kanang mga rally. Mga rally daw. Kumbaga, guguluhin po talaga yung gobyerno ni PBBM. Yan yung plano ni Duterte. At pagkatapos ay magkakaroon ng mga talagang madugong pagpatay po or killings sa mga public officials. Imagine nyo yan. Kumbaga, talagang mag-i-instigate po ng kaguluhan ito. Yan po yung plano ni Digong. Kaya dito, shock din tayo Kasi ang alam natin, si Sara lang yung ibubulgar talaga ni Ramil Madriaga. Dito po hindi Pati si Rodrigo Duterte pala ay meron talagang napakasamang balak po. At magkakaroon daw po ng mga civil disobedience. Civil disobedience at lulusubin yung Malacanang, Completos Ricados, no? Talagang ano po ito? Guguluhin yung gobyerno, no? Hanggang si PBBM ay
mapababa sa pwesto, mag-resign o anong gagawin sa kanya, at manunumpa si Sara Duterte bilang presidente sa 2025. O yan. Yan yung sinasabi na plano ni Rodrigo Duterte. Na alam po ni Ramil Madriaga, nandun po yun sa sulat. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan? O, anong masasabi ninyo? Kaya akala ko ang bloodbath ay tungkol lang kay Sara Duterte. Pero this time po, ang bloodbath po ay kahit po dito kay akala natin kay Sara lang ang bloodbath rather. Pero ngayon, pati si Digong po kasama, Froilan Sakdalan, pinakawalang hiyang pamilya ang Duterte, puro pagpatay ang laman ng isipan. Dapat diyan sa kanila ikulong, mga demonyo yan, pamilyang yan, di ba? Froilan Sakdalan. Leroy Sarte, God often works in ways that are not immediately visible or understood by us. Sa isang banda, pinili niya yung isang mamuno na bagamat may history ng katiwalian ang pamilya, ay mahigit na kakayanan, labanan ang team kasamaan. Sana nakikita niya ito at magpatuloy siyang gumalaw sa liwanag. Sabi ni Leroy Sarte. Cynthia Manalo, gandang gabi po Sir Kulex Soliman. Salamat Ma'am Cynthia Manalo sa iyong panonood. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, anong napakatindi, Ako hindi ko pa siya ma-absorb na ganun katindi pala yung plano ni Duterte kay PBBM. Ganun ka, ano ba masasabi nyo dito? Brutal? Hindi lang brutal, talagang ganun ka demonyo. Talagang devil di ba? At kung hindi pa rin, sa kabila ng mga rally daw, mga resignation na yan, ay hindi pa rin talaga bababa sa pwesto si PBBM, ito yung choice po ni Duterte. Ay tatapusin na ang buhay. Kumbagay, ipaliligpit na si Bongbong Marcos. Pwede daw lasunin. Naku po. Talagang akala natin pampelikulang kwento, Ma'am Mila Bianino, good evening Sir Kulex. Salamat Ma'am Mila. Akala natin pampelikulang kwento lang na nanonood tayo ng pelikula. Pero ito po, totoong buhay na sinabi ni Ramil Madriaga, ganito yung plano at gustong gawin ni Digong. Pag hindi daw bumaba si Marcos sa 2025, sa kabila ng mga lahat ng yan, yung mass resignation ng public official, papatayin yung mga public official, magkakaroon ng patayan. Grabe, madugo. Magkakaroon ng kaliwat kanang rally, civil disobedience, susugurin daw yung Malacanang, lulusubin. Lulusubin yung Malacanang. Sa kabila ng lahat ng yan, pag hindi bumaba si Marcos, ang plano ni Digong ay ganyan po. Ililigpit si PBBM. Pwede nga daw lasunin. Lalasunin. Isang option, lalasunin. Yun yung nakalagay sa sulat ni Ramil Madriaga. Kaya ito, sabi nga, the cat is out in the bag. Ano na ito? Pandora's box na. Alam niyo yung Pandora's box? Pag sumingaw na po yan, singawa na lahat. At sinasabi ni Ramil Madriaga, kasama siya sa meeting ni Duterte, kaharap niya si Duterte at mga retired generals. Yun ang matindi rito. Siyempre, tatanungin sigurado dyan ng mga investigador, sino yung mga retired generals na yan, di ba? Yun yung So dumadami na talaga yung involved dito. Hindi lang pala si Sara Duterte, Ganun po kalupit, ganun katindi, kahindik-hindik po. Anong masasabi niyo mga kabunyog, mga kababayan? At di kudita, pag hindi nadaan sa kudita si Marcos, ganyan na po, ipaliligpit. Yan po yung sinasabing plano ni Digong. Ganyang kasama. Ganito kasama talaga. Anyway, hindi naman tayo nabibigla at nagtataka dito kasi Rodrigo Duterte yan Talagang kayang-kayang gawin yan. At sinasabi nga na
ang pinaka-role, ito po ang mahalagang malaman natin, ayon po sa sulat ni Ramil Madriaga, ang pinaka-role o trabaho ngayon ni Ramil Madriaga ay mag-recruit daw ng mga tao. Kahit daw mga kriminal o sindikato, mag-recruit si Ramil Madriaga para gawin itong mga pagpatay na ito, itong pagliligpit kay PBBM. So ang trabaho niya ay mag-recruit ng mga kriminal. O di ba? Digong na digong. Ang tindi po mga kabunyog, mga kababayan. So yun yung role ni Ramil Madriaga. Kaya ngayon masasabi po natin base sa kwento na ito, sa liham niya, si Ramil Madriaga ay hindi lang pala simpleng bagman. Hindi lang siya simpleng bagman sa confidential fund ni Sara, yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Isang kasalanan yun na malaki. Pero, ano pa pala si Ramil Madriaga? Kumbaga, conduit. Conduit sa mga planong kaguluhan at pamamaslang. Pagpatay ng tao. At no less than, ang ililigpit ay ang Pangulo ng Pilipinas. Si PBBM ang ililigpit. Sa 2025, para maupo si Sara Duterte, ang kanyang anak. So napaka demonic. Grabe, ang dali lang sa kanila mapatay ng tao. Paano na yan kung mapresidente? Ganyan po talaga, Mamila, no? Mamila Bianino. Di ba, Ma'am Cynthia Manalo? Napakadali. At kapanipaniwala ba yung kwento na yan? Ako po, personally, para sa akin, opo. Kapanipaniwala itong sulat ni Ramil Madriaga. Kasi unang-una, ano pang mapapala niya? Unang-una, nakakulong nga si Ramil Madriaga. Kinasuhan ng kidnapping di ba? Nakakulong siya. Mabigat itong binabangga niya, di ba? Di ba, Ma'am Cynthia Manalo? Abangan po ang hearing bukas, April 14. Kaya nga, kapanapanabik yan, excited na tayo. Pero bago nga yung April 14, ito na grabe ang pagbubulgar po. Kasi dito, hindi na lang korupsyon, pagpatay po ng tao. At ang tao na papatayin ay mismong Pangulo ng Pilipinas. Kaya, hindi talaga nakakapagtaka na kayang mag-utos ng EG case ni Rodrigo Duterte sa mga karaniwang tao, lalo sa mga pobre, sa mga kababayan nating mahirap, adik man o hindi adik. Bakit ang dali ang pagpatay ng tao? Para kay Digong. Ito nga presidente na to. Presidente na to. Napaplanuhan pa po ng mga ganyang tawag dito. Talagang napaplanuhan, pinaplanuhan na iligpit si PBBM, Presidente yan. Di lalo tayo na mga karaniwan tao. At nangyari nga. Kaya nga nakakulong si Rodrigo Duterte dyan sa Dahig. Di ba, mga kabunyog, mga kabayan? Anong masasabi nyo, Ma'am Nancy Sinisa? Good evening po, Brother Kulex at mga kabunyog. Salamat, Ma'am Nancy Sinisa, Alejo Gamboa. Demonyo mga yan. Di ba? Nakakaano po ito? Anong level po ang pagkasama ng taong ito? So, grabe ang siguro pwedeng ang mangyari kung hindi talaga napakulong si Rodrigo Duterte sa ICC, pwedeng ituloy itong plano na ito. Kaya tingin natin, para kay PBBM, parang lumalabas, blessing in disguise na rin, yung pagkakakulong ni Digong sa ICC kasi naudlot itong mga plano na to. Sipin nyo kung nakalaya yan. Yan ba ang sinasabi ng mga DDS na matanda na, nakakaawa na, di ba? Biro nyo plano na pagpatay ng presidente. Tapos sabihin ngayon, nakakaawa na, matanda na, di ba? Sa totoo lang po, sa mga aktwasyon ni Duterte, yung mga pananalita niya, yung kanyang record, hindi naman to imposible talaga na gagawin niya. In fact, sinasabi naman ni Duterte sa mga public speech niya,
talagang pumapatay siya ng tao. Diba? Sana ito ay maging eye-opener talaga sa maraming kababayan natin eh. Na itong pamilya na ito, hindi ito titigil hanggat hindi nakakabalik sa kapangyarihan. At kapag sila'y nakabalik sa kapangyarihan, alam natin ang gagawin nila, maghihiganti. Ang paghiganti nito umaabot po sa handa silang pumatay. O tignan nyo yung huling sabi lang ni Baste Tignan nyo yung pagkakasabi ni Baste. Isang ulo lang daw ang kailangan nila. Ulo ni Marcos lang daw ang kailangan nila. Paano nyo iintindihin yan? Paano natin ito uunawain? Itong sinabi ni Baste na, ulo lang ni Marcos ang gusto namin. Bakit ulo? Marami nang pwedeng sabihin na, gusto namin si Marcos mag-resign na or ipapakulong namin yan, dedemanda namin. Pero sa salita ni Baste ay salitang sindikato talaga, ulo. Ano ibig sabihin ng ulo? Papatayin nyo, di ba? Pag sinabing, ang ulo mo, hinihingi ko na, ibig sabihin nun, ay papatayin mo yung tao. Di ba? Ganyan po, paano intindihin yan? Sa napakadaling pagkakaunawa, sa common na tawag dito, yung karaniwang pagsasalita, pag sinabing kukunin ko na ang ulo, ibig sabihin nun, titigbakin mo na. Di ba sabi ni Basti, ang ganon sila eh. Ganyan si Basti magsalita. Itong si Sara, di ba? Sabi niya, gumaganon si Sara. At may sabi ni Sara, meron na siya talagang kinausap na killer na papatay kay Bongbong Marcos. Sabi ni Sara yan ganyan sila. Si Baste, ulo daw ni Marcos. Si naman, ito namang si Polong. Di ba, nung nalasing sa isang bar, may hawak na kutsilyo at sinusuntok-suntok sa tagiliran yung bugaw. Kasi naniningil na yata yung bugaw dun sa mga dinalang babae dito kay Baste, kay Polong. Nag-init ang ulo nito ni Polo. Sinuntok-suntok yung bugaw, yung lalaki. Di ba? May hawak pong patalin yun. Patalim. Ibig sabihin, nakikita niyo yung pattern nitong pamilya na ito. Si Duterte, patayan. Si Sara, patayan. Si Baste, ganun din ang buka ng bibig. Ulo ni Marcos. Ganun din si Polong. Diba? Pare-parehas eh. O kahit nga yung Kitty Duterte na yun, di ba? Nung hinuhuli yung tatay niya, kumakapagmura doon, di ba? Sigang-siga ang dating nung Kitty Duterte. Yung actual na hinuhuli na nila, bibit-bitin na nila General Nick Torre yung tatay digong niya. Nagmumura si Kitty Duterte doon. Ibig sabihin, nakikita nyo itong magkakapatid na to, itong pamilya Duterte na ito. Ano ito? Masabi nating salot. Salot sa Pilipinas eh, di ba? Correct ka dyan, Kulex, go, 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 sabi ni Toots Giyab. Sa totoo lang po tayo, kahit ilabas na natin yung usapin ng politika, tignan nyo na lang yung mga ginagawa ni Sara, ni Pulong, tsaka ni Baste, tsaka ng tatay niya. Kaya hindi po mahirap paniwalaan itong sulat ni Ramil Madriaga. At kung ako ang tatanungin, naniniwala po ako dito. Unang-una, pirmado ni Ramil Madriaga at consistent po yung sinasabi niya. At makikita din naman natin, ano ba yung record ng mga Duterte? O di ba? Pang-aabuso, pagsisiga-sigaan, pagpatay, pagbabanta. Di ba? Pagbabanta. Si Pulong ngayon, si Baste. Nagbanta, gusto ulo daw ni Marcos. Anong ibig mo sabing ulo ni Marcos? Si Sara Duterte, nagbanta, may hinerla daw na killer. Gumanong pa si Sara. Si Polong din, ganun ang ugali. Pag nalalasing, nang bubugbog ng mga tao. Kaya mabuti para sa mamamayan ng Inang Bayan, patakaran ni Duterte. Sabi ni Aldo Attack, anong mabuti doon? Patakaran ni Duterte, anong patakaran? Anong patakaran? Pumatay? Di ba? Kung pamilya mo ang biktima dyan, di ba? Huwag mo naman sabing anti-corrupt si Duterte, wala namang pinakulong na corrupt. Di ba, Aldo Attack? Anong patakaran sinasabi mo? Kaya,
kung bubuksan nyo lang ang inyong isip, mga kababayan, lalo kayo mga DDS, makikita ninyo na na-expose talaga itong mga Duterte, lalo si Sara. Kaya yung mga patipo ni Basti na yan, yung mga Rage Coalition na yan, wala po yan. Sila-sila rin naman yan eh. Wala yan. Oh. Oh, di ba? Kaya ano po yan eh, sa totoo lang, dapat talagang kung hindi natatakot si Sara kay Ramil Madriaga, harapin niya. Pero wala eh. Tumatakbo sa Korte Suprema, di ba? Di ba? Ang dami nilang palusot, ang daming palusot ni Sara, pero wala pong magagawa, magtetestimonya na si Ramil Madriaga. Sa ayaw nila at sa gusto, bukas po, April 14, magtetestimonya na si Ramil Madriaga. At kailangan siyang pakinggan. At kung hindi naman guilty si Sara at sinasabi niyang nagsisinungaling itong si Ramil Madriaga, sabi niya hindi niya kilala, harapin niya. Ganun lang yun, di ba? Harapin niya. Pero pag hindi niya yan hinarap, alam na po natin. Di ba? Na talagang si Sara Duterte ay guilty. Froilan Sakdalan, mga utak kriminal, gusto bilang maghari-harian, kaya nga eh. Pero tapos na po ang pagsisiga-sigaan ng mga Duterte. Tapos na. Yan ang hindi matanggap ng mga panatiko niya eh. Tignan nyo si Digong, nakakulong na. Si Bantag, nagtatago. Tao din ni Digong yan. Si Kibuloy, nakakulong. Human trafficking at narereklamo po ng matitinding mga kaso, si Kibuloy. O, si Roque, hindi makauwi ng Pilipinas, pugante. O, di Roque, Kibuloy, Bantag, si Duterte nakakulong. O, di ba? Tignan nyo yung mga personalidad na yan. O, tapos sino ba yung mga nandun kila Baste? O, di si Mike Defensor, wala eh, Vic Rodriguez, may mga sabit sa katiwalian yan eh. Yung si Leandro Libiste, di ba? May mga sabit sa katiwalian. Oh, tapos ito pang si Sara ngayon. Anong wala eh. Wala, kitang-kita po na talagang ito ang paghahangad nila Sara sa kapangyarihan, talagang yung sila, ganid. Ganid po. Talagang gusto nila kapangyarihan kasi gusto nilang sanay silang siga sila. Sa totoo lang po, sanay sila na sila ang hari-harian. O ngayon, hindi na siya talagang i-impeach siya. Hindi sila sanay na kinokontra sila, di ba? May Salaya, gandang gabi po sa lahat mga kabunyog. Ate Mila Bianino, happy watching po. Salamat po kabunyog, May Salaya, no? Oo. So yan po, maikli lang yung ating vlog, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.